nandito kami. Siguro nagtataka kayo kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Sige, balikan natin kung saan nagsimula ang lahat. Dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyosan ba ako dinadala? Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Hiwaga ng iyong tingin nang maalipin, kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Ubo, ito, isaksak mo sa dibdib mo. Oh, lumipad ang aming team. Oh, mula ubo. Oh, patungong dibdib. Oh, hanggang saksak. Oh, kaya ubo, isaksak sa dibdib mo. Lumipad ang aming team, kaya samahan ninyo kami sa aming gimmick at balak. Invictus! Ang Dalaguete ay isa sa lugar kung saan puno ng kultura, paniniwala at tradisyon. At ngayong araw, pupuntahan namin ang Barangay Saksak, Dibdib at Barangay Ubo. Ano nga ba ang aming mararanasan? Sa bawat bundok na matatanaw, alam namin tayong lahat ay may iba't ibang pananaw, bagkos samahan ninyo kami sa aming paglalakbay. Ito man na hindi sa magandang tempo, subalit marami kaming natutunan at nakakwento. At ngayon, nandito na kami sa Barangay Ubo. Ang Barangay Ubo ay isa sa munisipalidad sa Dalaguete. Ayon sa 2020 census, ang populasyon sa Ubo ay umabot hanggang 1,600 at siyam. Ito ay kumakatawan sa 2.16% na populasyon sa Dalaguete. Kaya tayo na! Sa aming paglalakbay sa Ubo, masasabi naming isa ito sa mga makabuluhang karanasan dahil sa mga panibagong tanawin na aming nasilayan. Mga puno at bundok na kulay berde, mga ilog na umaagos, at mga kamangha-manghang istruktura ng kanilang mga tahanan at sa lugar. Ang unang pinuntahan namin ay ang kanilang chapel, kung saan masasabi mo talagang may pagkakaisa ang mga tao sa pagbubuo ng kanilang pangalan at tradisyon. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay at paglilibot sa lugar na iyon ay umambon ng mahina, ngunit ang aming pagnanais na tuklasin ang bagong lugar ay nananatili pa rin. Wala man kaming masyadong nakausap sa kadahilanang may kanya-kanyang ginagawa ang mga tao sa tiyak na oras na nandoon kami. Mayroon naman kaming isang nakausap na habal-habal driver na masaya kaming sinalubong. Masaya kaming nakikipag-usap sa kanya tungkol sa kasaysayan ng Ubo at syempre ang mga misteryosong nakapaloob dito na kinukubli lamang ng mga bulong-bulungan doon. Isa na dito ang kwento ni Maria Cacao na hindi naman bago sa amin dahil minsan ko nang narinig ang mga kwentong ito. Pero iba pa rin pala sa pakiramdam kung ito'y nanggaling mismo sa siyang may direktang karanasan dito. Namangha kami sa aming nakausap dahil sa kaniyang pagiging masiyahin at higit sa lahat ang kaniyang kabaitan. Sa aming pakikiusap, makikita talaga namin ang aming kasiyahan kung saan alam namin na dito sa Barangay Ubo puno ng pagmamahal ang mga tao. Sa patuloy naming paglalakbay patungong dibdib, hamog, kunting pag-ulan at malakas na hangin ang sumalubong sa amin nang dumating kami sa paling-paling na di kalayuan sa lugar na dibdib. Ang paling-paling ay isa sa mga pinakamagandang lugar sa Dalaguete, kung saan iyong matatanaw ang napakalaking kagubatan. Hindi lang iyan, pati na rin ang kakaibang istruktura o porma ng paling-paling na talagang ito ay kaakit-akit na tila ba isang paru-parong ng aakit. At sa aming paglalakbay, mamamangha ka na lang talaga dahil sa kapayapaan ng lugar.
Hindi man maganda ang tempo, ngunit masaya pa rin naming tinungo ang lugar kahit na hindi na kinakaya ng aming payong ang lakas ng hangin. Sa kabila nito, ligtas naman kaming nakarating sa dibdib. Tunay talaga na kahit anong tindi ng bagyo, kapag kayo ay nagkakaisa at may malakas na panalig, makakaraos at makakayanan nyo ang kahit anumang balakid na inyong kakaharapin. At ngayon, dadako naman tayo sa Barangay Saksak. Ang saksak ay kilala sa tradisyonal na paghihilot na isa sa mga rason kung bakit namin napag-isipang lumayo sa lugar. Ayon naman sa nakapanayam namin, mabuti ang pakikitungo ng mga taga roon na siya naming saksihan nang kami ay nagtanong-tanong. Nakita namin ang matataas na mga puno na nagbibigay buhay sa aming damdamin sa kabila ng pagod sa paglalakbay. At nalaman din namin ang iba't ibang hanap buhay ng mga taga-saksak na nagpadagdag sa kayamanan ng lugar. Ang pangungahoy at pangunguling kaya naman pala ang lugar ay maraming puno. Sa mahigit 1 kilometrong paglalakbay, narating namin ang isang tindahan at doon kami na mahinga dahil malapit ng mag-alas 5. Nakipagkwentuhan kami sa isang ali na sobrang bait at masaya naming kinausap. Dagdag pa dyan ang murang mga bilihin ni ate na sobrang layo sa presyo sa Mantalongan. Nag-aalab na parang apoy ang puso ng bawat tao dito. Dahil alam talaga namin kung gaano nila kamahal ang kanilang lugar. Natutunan namin na ang tunay na essence ng isang lugar ay makikita hindi lang sa mga tourist spots, kundi sa mga personal na karanasan at stories ng mga taong nakatira doon. Ang karanasang ito ay nagpaalala sa amin na magbigay respeto sa mga lokal na komunidad dahil sila ang may pinakamalalim na koneksyon sa lugar na binibisita natin. Natutunan naming dapat talagang maging handa sa anumang paglalakbay upang hindi gutumin. Natural din na makaramdam ng pagod ngunit dapat pa rin magpatuloy. Kagaya na lamang sa ating buhay kung saan may mga pagkakataon na makakaramdam tayo ng pagkakapagod. Ngunit kailangan pa rin magpatuloy pagkatapos ng maikling pagpapahinga. Hindi rin lahat ng tao na ating nakasalamuha at gustong makapanayam ay buong galak na nauunlak sa ating paanyaya. Ngunit, kahit ganoon pa man, dapat pa rin tayong maging mabait at rumispeto sa kanila. Dapat din tayong maging handa sa kahit anong darating tulad sa ating buhay. Noong mga panahong iyon, namomroblema kami kung paano kami uuwi, gayon pamat, basta magtiwala lang sa Panginoon talagang may dadating. Laking pasalamat namin na may kumuha sa amin. Ito ang multicab sa isa sa aming kagrupo. Dito aming nahihinunga na dapat talagang planuhan at maging alerto sa paglalakbay. At higit sa lahat ang kahalagahan ng salitang salamat. 7 letra lamang, ngunit napakaraming isinisimbolo. Ito ang nagbigay koneksyon sa mga tao at ito din ang lumuluwas sa atin sa kahirapan. Basang-basa man kami ng ulan sa aming pag-uwi mula sa Barangay Ubo, Dibdib at Saksak, dala pa rin namin ang kagalakan at malinaw sa aming isipan ang mga ngiti ng mga tao, ang kanilang makukulay na kwento at higit sa lahat, ang tanawing nagbigay buhay sa aming paglalakbay. Sa mga naghahanap ng bagong destinasyon, halina't tuklasin ang mga lugar na ito, damhin ang kanilang kagandahan at makilala ang mga taong nagbibigay buhay sa kanilang pamayanan.